Nakaukit na sa ating kasaysayan ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipinong veteranong sundalo. Ngunit hindi lubusang bukas sa publiko ang mga pinagdaanan ng ating mga ipinagmamalaking kababayan noong World War II. At upang sila'y lubos na makilala ng mga kabataan, isang contest ang inilunsad kung saan mga estudyante ang kwentuhan at sumulat sa karanasan ng mga nabubuhay pang veterano. Narito ang report ni Aya Macalmo. Hindi lamang ang ating mga veteranong sundalo ang may itinatagong storya upang maging bayani ng ating bansa. Kaya naman ang misyon ng Philippine Veterans Bank at Philippine Daily Inquirer ay mailathala ito at malaman rin ng publiko kung paano nakaligtas ang ilang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa noong World War II. Kaya naman hinihikayat nila ang mga estudyante na magsumite ng kanilang sariling istorya sa mga Pilipinong buhay at kung ano ang kanilang ginawa para lamang mabuhay noong panahon ng digmaan. Ayon sa mga historian, sa ganitong paraan, mas magiging personal para sa mga kabataan ang pag-aaral ng ating kasaysayan. It establishes this, within the studentry, connection with the older generation. And it's not just books, because learning is not only in books, but they feel a more personal approach. They're connected to it, and they learn more about a particular event, about a particular events. And I think it works both ways. The student learns, and then the older people also are happy because they can tell their stories. Tubong Cagayan de Oro ang nagkamit ng first prize na kung saan mismong ang kanyang lolo ang naging sentro ng kanyang kabayanihan na kanyang pinamagatang Dodong Swar. Ayon kay Celine Marie Ichon, isang karangalan para sa kanya na makabilang sa isang pamilya na nagpakita ng kakaibang kabayanihan kahit hindi sumabak sa gera ang kanyang lolo. I think I'm so proud that my lolo went through that and that he displayed heroism in his own right by making soap and surviving the hell of it, everything in his own little way. I learned that Philippines has a lot of heroes and that in our own little way we can make a difference. Ikinuwento ni Celine Ichon ang naging buhay ng kanyang lolo Filomeno Bautista na sumentro ang kanyang istorya kung papaano ang kanyang pamilya sa pamamagitan lamang ng pagtitinda ng sabon sa loob ng 6 na buwan habang nagtatago sa mga sundalong Hapon. I was really surprised that I saw that article in the Inquirer that we won the first place, the top prize, and at least I was happy because it did justice to what we experienced during the war, and also honor that old woman that I kept in my memory. Para kay Lolo Filomeno, sapat na ang pagkapanalo ng kanyang apo upang mailathala ang naging buhay nila noong panahon ng mga Hapon. Dahil ito ang kanyang misyon na maipahayag sa bansa ang ginawa nilang kabayanihan sa maliit na paraan. Samantala, estudyante naman ng Caloocan City Science High School na si Dominic Daita ang nagkamit ng second prize at kanyang itong tinawag na Amazona in Manila. Habang si Julio Rodriguez Lopez na taga Lipa, Batangas ang nagkamit ng third prize na tinawag naman niyang The Little Women of Lipa. Ang lahat ng mga nanalo ay nagkaroon ng cash prize mula sa Veterans Bank. At balak ng mga organizers na gawin ito taon-taon at gawing isang libro ang bawat istorya na ginawa ng mga estudyante, partikular na ang kakaibang kabayanihan ng isang Pilipino na nabuhay noong World War II. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalmo.